Magandang gabi pong muli mga katribo. Special mention, shout out po kay Persila Cruz sa aking avid follower. Hi Percy, shout out to you. Alam niyo, mahilig po ako, siguro kayo din, ano? Marami po akong pina-follow ng mga kapwa ko vloggers. Siyempre, yung pareho ng content type, political. Marami akong sinusundan kasi tinitingnan ko po yung mga nila, yung mga opinion. May mga nakakapareho ko ng opinion, may mga hindi ko gustong opinion. Meron akong nagugustuhan, yung talagang pro Marcos talaga. Meron naman po mga vloggers dyan na pro Marcos, pro BBM, pero pro Sara din. Meron naman pong pro Marcos, pro BBM, pero anti-Sara, anti-Duterte. Ganun din po ako. Kahit kailan hindi ko nagustuhan itong si Sara, my goodness. Pero ito pong si Digong Duterte, ibinuto ko po yan. Kinampanya ko pa yan noon eh. Kasi alam mo kasi during that time, parang naghahanap tayo ng isang strongman ulit. Sa totoo lang, ako mas gusto ko yung strongman. Pero strongman na yung hindi naman nagmumura. Alam mo yon? Yung strongman na strong sa mga prinsipyo, strong sa mga desisyon, sa mga policy. Kagaya po ni Apo Lakay. Strongman talaga siya. Pero napakabait. Napakabait na tao nun. Narinig mo ba yun na magmura? Statesman. Ang galing magsalita. Parang nga yun eh. One of the greatest orators sa Philippine politics. Ang ganda niya pakinggan pag nagsasalita po. Very articulate, yung yung English niya. Para sa akin, he was the best. He was the best na Pangulo. At banggitin ko na po yung mga ilang yung ibang mga sinusundan ko na kaya ko po kinatutuwaan na sundan kasi pareho po kami ng mga pananaw, pareho ng mga opinion, parehong talagang pro Marcos. Isa na po dyan itong si Mike Abe. Pro Marcos talaga yan. Si JDB. Si JDB naman, dating aktivista daw siya, pero pro Marcos. Pro Marcos. Hindi siya masyadong disente siya may nagmumura bang meron naman. Oo nga pala, mayroon nagmumurang vlogger, diba? Yung nandiyo dyan sa Amerika. So, isa po yan sa mga pinapalo ko. Minsan-minsan, sinisilip ko si Banat Bay. Kasi natutuwa ako sa kanya dahil yung medyo nakakatawa siya yung niya. Pero, hindi ko na tinatapos. Maminsan-minsan lang silipin ko dahil yung natutuwa ako sa sa manner of vlogging niya. Pero dahil nga sa talagang sobrang makaduterte siya, ayoko na. Mayroon naman dyan, wag na.
mga pinapalo ko, kaso anti-Marcos. Anti-Duterte, pero anti-Marcos din. Sobrang pagkadilawan. Ako po kasi, hindi ko tinitingnan sa kulay, kundi sa prinsipyo ng politiko. Kung yan ba talaga ay makabayan. Yung para sa bayan. Pero, ayaw ko po nung mga politiko na binabalahura yung Marcos. Mga tao po ito na hindi nabubulagan, hindi naiintindihan yung basta. Ayaw ko po doon sa mga tao na sobra sa pagka-antay Marcos, yung ang sama-sama ng tingin kay Apo Lakay. Hindi nila ayaw nilang alamin o alam nila pero ewan kung ano ang mga nasa kalooban at ganun na lang ang hanggang ngayon tatawagin nila. Hanggang ngayon, they regard Marcos, Apo Lakay, as dictator. Magnanakaw. Anyway, ano nga ba yung topic? Nawala tuloy. Yun na nga, tungkol dito sa pagiging pro Duterte. Ay yung mga nagagalit sa issue ng ICC. Na may mga nagsasabi dyan, lalo na itong mga talagang maka-Duterte po. Hindi talaga nila magustuhan, hindi nila maintindihan kung bakit gusto nating mag-member sa ICC or nagre-rely tayo sa hustisya na maibibigay ng ICC. Kasi mga pro-Duterte nga wala silang nakikitang masama. Well, yung isang reaction vlogger, may nakita din naman siyang palso dito kay Duterte, yung pagiging pro-China. But aside from that, gustong-gusto nga niya yung war on drugs. Ito na nga yun. Ito na nga po kung bakit pumapasok dito, nangingialam ang ICC dahil dyan sa war on drugs na yan. Hindi po maintindihan, galit na galit sila at talagang galit sila kay Martin Romualdez. Na kesyo pinupolitika. Itong ICC na ito, sa totoo lang, hindi daw nila maintindihan kung bakit kinakailangang papasukin yung ICC. Hindi nyo maintindihan? Kasi hindi nyo tinitingnan, hindi ninyo inilalagay ang sarili ninyo sa biktima. Subukan nyo kayang put your feet on the shoes of the victim. Yung empathy. Diba? Siguro, kailangan bang makaranas muna kayo? Kailangan ba munang maging biktima kayo? Or magkaroon kayo ng kamag-anak na nabiktima bago ninyo ma-realize? Naman, ilagay naman natin ang mga sarili natin sa katawan ng biktima, pamilya ng biktima. At ang binibigyan po natin ng hustisya dito ay kababayan natin na inoppress ng isang namumuno yang hinahangaan ninyo. Hindi ko talaga sila maintindihan kung bakit gustong-gusto pa rin nila si Sara at itong mga Duterte. Hindi ba ninyo nare-realize, kaya ako ayaw kay Sara at ayaw ko sa Duterte, number 1, dahil sa pagiging pro-China nila. Number 1 yun. Ngayon, kung kayo ay wala kayong malasakit sa bayan, kung wala kayong pakialam na maagawan tayo ng teritoryo, ay
gano'n na nga. Pro Duterte kayo at gusto ninyo maging presidente itong Sara Duterte. Wala kayong makitang mali kay Sara. Gustong-gusto nyo talaga siya maging pangulo. My goodness. Alam nyo kung bakit ayaw ko dito sa babaeng ito? Unang-una, mal-edukada. Bastos. Mataray. Yung impulsive, temperamental, nananakit. Nananakit. 'Di ba? Yung nauungkat-ungkat ngayon na yung sheriff na binugbog niya, nananakit. At kung yan po ang maging pangulo, hindi lang isang sheriff ang pwedeng gulpihin yan. Kung sino, at kitang-kita po dito sa pagkatao nito ni Sara na magiging diktador yan. Kagaya ng kanyang ama. Anong tawag mo doon? Yung kaya mo magpapatay? Di ba diktador? You regard Ferdinand Marcos Sr. as dictator, pero ito, hindi ako naniniwala na nagpapatay ng tao si Ferdinand Marcos. Bintang lang yan ng mga inggitero. Bintang lang. Kung mayroon siyang gustong ipapatay, yun mismong sumira ng kanyang administrasyon. Yung gustong pataubin, gusto siyang patalsikin, gustong agawin yung gobyerno. Di ba? Si Ninoy? Oh, itong mga dilawan na ito ng mga anti-Marcos, ang tingin kay Ninoy, hero? Goodness. Klase mga utak yan. Buhay na kayo nung nangyari yung martial law. Buhay na kayo. Pero, tinalo nyo pa yung mga ibang kabataan na nilason yung kaisipan. May mga vloggers po dito na mga bata na dating anti-Marcos kasi yun po ang itinuro sa school. Pero nagbago ang isip. Nag-research itong halimbawa, itong si Sangkay Janjan. O, dating anti-Marcos kasi yun daw ang itinuro sa school. Bata, hindi pa siya buhay noong martial law. Pero ito, natagpuan niya ang katotohanan. Pero ito pong mga matatanda dyan, mga vloggers, mga politiko, na umabot doon sa panahon ng martial law, kung bakit ang tingin kay Marcos Sr. ay magnanakaw at diktador, napakabait ng taong yun. Napakabait. Mas killer pa nga si Cory Aquino. Oh, pero hindi ninyo yan pinag-uusapan. Yung mga ipinapatay ni Cory Aquino, ni Ninoy Aquino, ni Noynoy. Oh, hindi ninyo pinag-uusapan. Mas matindi po sila. Ang lagi ninyong isinisiksik sa utak ng mga inosenteng Pilipino ay yung kasamaan ng Marcos. Hanggang ngayon, pati itong mga media na ito, kung hindi nila magbanggit ng pangalan ng Marcos Sr. na hindi ikinakabit yung diktador. Mag-research nga kayo with open mind. Yung totoong research, ha? Hindi yung research na ang mga authors ng binabasa ninyo ay yung mga anti-Marcos, yung mga authors dyan sa, anong mga universidad ba yan? Mga anti-Marcos. Di mo maintindihan kung bakit gustong-gusto pa rin sa Duterte. Kita mo na nga na, kaya nga may ICC eh. Dahil sa, may ginawa sila. May ginawa silang kasamaan
Kadimonyohan. Parating ninyong ikatwiran, mayroon tayong functioning justice system. Hello. Kaya pala, bakit tayo humihingi ng nagpaparescue sa ICC? Kung mayroon nga ba tayong functioning justice system? At sabi ni Amy Marcos, isang pruweba raw ay si Laila de Lima. Hello, Amy Marcos, baka hindi mo rin nare-realize ang pinagsasasabi mo. Kailan ba nakulong si Laila de Lima? Di ba panahon ni Duterte? Nakulong siya. At hindi talaga pwedeng mapalaya during Duterte's time. Kailan siya lumaya? Nung wala na ang Duterte. Wala na ang kapangyarihan. Get it, Amy Marcos? Hindi ko sinasabi na may kinalaman si Bongbong Marcos sa pagpapalaya kay Laila de Lima. Ang sigurado lang, at least gumana yung hustisya. Kasi, iba na yung Pangulo. Tingin ko po, ang hustisya sa isang bansa ay nagdedepende yata sa namumuno. Tingnan mo, nung panahon ni Duterte, may hustisya ba? Ayan nga ang prueba, si Laila de Lima. Ngayon, wala na ang Duterte, Marcos na. May mga nangyayari pa rin na mga injustices. Pero at least, hindi kasing lala. Anong ibig ko sabihin? Yung anak ni Boying Rimulya na nahulihan ng marijuana, ano nangyari? So, nangyayari pa rin. May nangyayari pa rin injustice. Not unless kasi na yung talagang namumuno ay talagang pro-good and pro-truth. Ang tingin kasi, tingin natin kung bakit hinayaan na makalaya yung anak ni Rimulya ay dahil sa tumatanon ng utang na loob itong Bongbong Marcos kay Rimulya. O ngayon naman, ay yung mga utang na loob na yan, Mariosep, hindi po masama, magandang virtue. It's a good virtue na tumatanaw ng utang na loob. Pero depende po. Depende sa kung paano at bakit kailangang tumanaw ng utang na loob. Kagaya nitong sitwasyon ng itong Pangulo, dahil ba ipinalibing sa libingan ng mga bayani yung ama mo at tumatanaw ka ng utang na loob, ikukompromiso mo ba ang katotohanan at hustisya? Dahil sa tumatanaw ng utang na loob, di ba, obligasyon yun ng isang Pangulo na ipalibing sa karapat-dapat na libingan ang isang tao. Kung totoong bayani, ilibing sa libingan ng mga bayani. Ano ba ang batas? Kung sino ang pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayani, di ba mga Pangulo, mga naging Pangulo, mga sundalo, Ferdinand Marcos Sr. has all the requirements. Diba naging sundalo siya? At least yung pagiging sundalo man lang. Naging Pangulo. Porke naging diktador daw. Yung mga bintang nyo na diktador, ala namang katotohanan. Forget the being president. Dito na lang tayo sa pagiging sundalo. Di sundalo siya, di ba? Mga senador nga, pwede rin ilibing dyan Mga national artist. Yung aso nga ni Cory, nakalibing dyan. Anong karapatan ng aso na ilibing dyan sa libingan ng mga bayani? Itong mga dilawan na itong Kiko Pangilinan, na gustong ipahukay ang bangkay
ni Apo Lakay. Eh bakit yung aso ni Cory hindi mo hukayin? Si Raulo ka pala eh. Gago. Yung alagang aso, nakalibing sa libingan ng mga bayani, pero yung naging pangulo at naging sundalo na nagligtas ng mga buhay ng mga kababayang Pilipino, gusto mo kain? Ganyan, no? Isa rin na maluwag ang tornilyo nitong Pangilinan na ito. Okay. So, yun na nga po. Itong mga pro-Duterte na ito na hindi nag-iisip, ang tinitingnan lang yung, ang nakikita lang yung pagiging, ano ba? Hindi ko na mag-gets talaga kung ano ang nagugustuhan nila kay Digong. Napakasinungaling. Drug lord. Killer. Magnanakaw. O, di ba? Hindi ba nagnakaw? Eto na nga. Yung anak nagnakaw na rin. Gustong-gusto nyo pa? Mayroong isang vlogger dyan na tagahanga ni Sarah. Pabor na pabor sa bigyan ng confidential fund si Sarah. Dahil kailangan daw. Kailangan? Alam nyo, dapat nga ang gawin kay Sarah, kung ano yung ginawa nung tatay niya, ni Digong, kay Vice President Leni Robredo, ay ganun din ang gawin kay Sarah. O di ba tinipid niya ng pondo si Leni? Walang confidential fund si Leni Robredo? O di dapat si Sarah ganun din. Kung anong ginawa mo, kung anong itinanim mo, yun din. Anihin mo. Kaya si Sarah hindi dapat magkaroon ng confidential fund. Buti nga pinagbigyan eh. First time na bigyan ni pati tuloy si Bongbong Marcos nadamay na. Hindi nadamay ninyo dyan sa confidential fund. Itong mga naghain ng resolusyon ng kaso dyan sa Supreme Court, pati si Bongbong Marcos hindi nadamay kasi daw binigyan. Binigyan nga. Wala daw kasalanan hindi yung mga yung mga makasara na mga vlogger, pati itong ama, binigyan daw, di gastusin. Gastusin nga. Pero, sinicheck nga kung saan nga ginastos, na hindi nga maipaliwanag. Hindi naman sinasabi na wag gastusin. Ipaliwanag lang kung saan ginastos. Diba yun ang hindi nga masagot-sagot? Hindi ninyo maintindihan yan? Kayong mga pro-Sara kayo? Kasalanan daw ni Kuting dahil binigyan daw ng pera si Sara. Walang kasalanan si Sara dahil tumanggap lang. Binigyan ka dahil humingi ka, may paggagamitan ka na legal. Ngayon tinatanong ka lang naman kung saan mo ginastos. Hindi mo maipaliwanag. Kaya dito po lumobo itong problemang ito. Nag-umpisa yan dyan sa pagbubulsa ni Sara ng confidential fund, yung 125 billion na ginasto sa loob ng 11 days. After that, naghihingi na naman 650 para sa pagtatanim ng mga tree planting, libreng sakay, hundreds of millions. Pwede ba? Wag nga tayong pinaglululoko. Ginagawa nyo kaming stupido. We're not stupid. Kaya nga kami nag-iingay kasi hindi kami stupid. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang kasi masyado nang mahaba. Baka bigla na namang namamatay itong computer ko eh. Okay, thank you very much for watching and see you in my next vlog.